Good morning, Philippines! Morning, world! Morning, Metro Manila! And good morning, Metro Cebu! And blessed Sunday morning! All of our coordinators and members in the Philippines and around the world. To our more than 10,000 followers in TikTok, our 10,000 members in Facebook, and our more than 3,000 subscribers in our YouTube channel, and our followers in all of our social media platforms. Magandang umaga po sa inyo lahat. Day is Palm Sunday. It officially starts our Holy Week observation and commemoration of the Passion, sufferings, death, and the resurrection of our one and only Savior, Jesus Christ, the Son of God. So, ngayon po ay linggo ng palaspas, simula ng tinatawag nating Semana Santa sa ating bansang Pilipinas at sa buong Christian world, sa buong mundo. Lahat po ng ating mga members, followers, coordinators, pagsimula po ng Holy Week ay in-encourage po kayo ni Bishop Lopez na mag-spend ng a lot of time in prayer and fasting and reading of your Bible every day and going to your churches, sa mga Holy Week services natin, at maging sa pag-evangelize, pag-share ng gospel sa mga lost souls, sa mga unbelievers, lalo na po yung mga mahal nyo sa buhay, mga pamilya nyo, mga kamag-anak nyo, mga neighbors nyo, mga kapitbahay nyo at mga kilala nyo. Let's take this opportunity to share to them the gospel. Yamang sa linggo pong ito, this week, ay aalalahanin natin ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga ginawa para sa ating lahat sa krus. So, yan po ang aking encouragement, aking memo sa lahat ng ating coordinators, sa lahat ng ating members at followers sa Pilipinas at outside of the Philippines. Alright? Alalahanin natin si Lord Jesus at hindi lang natin siya alalahanin. Salamatan natin siya. Let's thank Him. Let's praise Him. Let's glorify Him. Let's worship Him in spirit and in truth. Particularly this Palm Sunday, sa pagpunta natin sa ating mga churches, at higit sa lahat, let's love Him. Love Jesus more than anyone or anything in this world. Sapagkat sa Holy Week pong ito, alalahanin natin yung mga dakilang bagay, mga dakilang gawa na ginawa niya para sa atin sa krus 2,000 years ago at Calvary.
And before I give my Palm Sunday message to the Philippines and to the whole world, pakahalaga po yung ma-realize natin, maunawaan natin, maging maliwanag sa ating lahat na ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. And we really love Him. Love Him more than anyone or anything in this world. Kanina pong umaga, before I start my day, I spend hours in prayer, talking to the Lord, fellowshipping with the Lord. And again, I have a very wonderful time with the Lord in His presence. And I just adore Him, thank Him, praise Him, and love Him. What a wonderful time together with the Lord. Yun po ang gawin natin, no? Hindi lang tayo magmuni-muni. Kaya makipag-niig tayo, our Lord. Let's fellowship with Him in quality time, in prayer, in His Word. At hindi lang ngayong Sunday o pagka may service tayo sa ating mga churches this whole week. Okay? Mahalaga po yung personal encounter, personal fellowship with the Lord. Ikaw at si Lord lang, one-on-one, ika nga, in a wonderful time of fellowship, in prayer, in the Word, in His wonderful presence. Alright? So that goes to everyone, lahat ng ating coordinators, lahat ng ating members, lahat ng ating followers in the Philippines and around the world. Alright. So I'm going to give now my Palm Sunday message to the Philippines and to the whole world. Alright. And happy Palm Sunday po sa inyo lahat. Sa lahat ng Christians. I want everyone to listen carefully at pakinggan natin mabuti ang message ni Lord para sa ating lahat this Palm Sunday as we start our Holy Week. This Palm Sunday, of course, ang ating message or tutorial ay tungkol sa Palm Sunday, Linggo ng Palaspas, no? Sapagkat ngayon pong Linggo ng Palaspas ay inaalala sa buong mundo yung unang Linggo ng Palaspas from sa first Palm Sunday kung kailan pumasok si Lord Jesus Christ sa city of Jerusalem sa bansang Israel in the Middle East. Matawag po natin dyan ay triumphant entry sapagkat yan po yung araw kung kailan siya po ay matagumpay na pumasok sa city of Jerusalem at siya ay nirecognize, kinilala ng mga tao during that time as their coming king. Their coming king. So, diyan po tayo po-focus ng ating message or tutorial this morning. I entitled our Palm Sunday. Kakaiba po yung title, ano? The most dangerous worship or praise written in the Bible. Wow!
Kakaibang title. Pinakadelikadong pagsamba o pagpupuri na na-record Bible. Kakaiba pong title, ha? Deliberately made that title sapagkat every year marami pong tao ay yun at yun din ang kanilang napapakinggang message about Palm Sunday, about the donkey, about the colt, about the crowd, about the singing of Hosanna, about palm trees, and about Jesus Christ coming into Jerusalem as King. So many are familiar with these stories or these things. And I thought and I prayed, kakaibang title. Something not familiar to all of you. And I believe, again, the Lord helped me and gave me this unique and uncommon kakaibang title for a message for a sermon on Palm Sunday. The most dangerous worship, praise recorded in the Bible. Now, you might ask, bakit po, Bishop, the most dangerous worship or praise recorded in the Bible? Well, watch this video until its ending and you will understand why I called it the most dangerous worship or praise. Again, makinig po kayo lahat. Here it is. Not all worship, not all praise are accepted by God. Hindi po lahat ng worship o pagsamba at pagpupuri o praise na ginagawa ng maraming tao ngayon, hindi po lahat ay tinatanggap ng Diyos. Pakinig po kayo mabuti. Lalo na po kung ang worship na yan, ang praise na yan, ay superficial, mababaw, emotional, nothing but emotion, and worse, hypocritical, full of hypocrisy. Alala niyo po, merong verse sa Bible, God Himself said, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Sinabi po ng Diyos yan. Ginagalang ako, sinasamba ako, pinupuri ako ng mga taong ito sa pamagitan ng kanilang mga bibig o kanilang mga nguso, pero sa katotohanan, ang kanilang mga puso malayo sa akin. Sabi po ni Lord yan, thus saith the Lord. That's the word of the King of Kings. Hindi po yan salita ni Bishop Lopez. And in fact, the most dangerous worship or praise, for the information of everyone watching right now, happened on that first Palm Sunday. Alam niyo ba yun? Nangyari ang pinakadelikadong
pagsamba o pagpupuri na yan nung unang linggo ng Palaspas. Again, baka may tanong nyo, bakit ka mo, Bishop? On that Sunday, many shouted, Hosanna! They praise Him. They worship Him as their coming King. They lifted their hands. They waved their palm branches. But days later, on Friday, they rejected Him. And they shouted, crucify Him. And they crucified the Son of God. See that? Nung linggo, nagpupuri, sumasamba. Akala mo, totoo. Ha? Pero ilang araw lang ang lilipas. Ilang araw lang ng Biyernes, walay na. Iba na ang lumalabas sa bibig. Iba na ang ginagawa against the Lord. Same people, same voices, same city. Gets po ba lahat? Paliwanag ba? So, ang tanong sa umagang ito, sa inyong lahat, lalo na sa mga nasa kanilang mga simbahan, sa kanilang mga churches, may dalang mga palaspas, nagwawagayway na kanilang mga palaspas. Ang tanong sa inyong lahat, ang tanong sa ating lahat, is our worship, our praise, this Palm Sunday, really? Totoo ba talaga? Intelligent? Hindi emotional? You know what you're doing? It's clear to you what you're doing. You know what you're doing. And you're not just going through the motions and going with the crowd. Ika na. And the most important, profound, life-changing, hindi hypocritical. Gaya na sabi ko kanina, panglabas lang, sa bibig lang, sa uso lang. Pero yung mga puso, only God knows how true and how close they are to God. Yan ang malaking tanong sa ating lahat sa umaga ito. Sinasama ko na po yung sarili ko, hindi po ako exempted dito. Kaya po kaninang umaga in my wonderful time with the Lord in prayer, I examine my heart. I examine myself. Are we truly following Him? Or just joining the crowd, going through the motions with people around us at sa bansa natin with the tradition of the Filipino people during Holy Week. Bible scholars and theologians call this event triumphant entry. Well, I will agree with them. It's a triumphant entry. But I'm looking at it in a different angle. Hindi po yun
matagal. It was short-lived. It only took days. At pagdating nga ng Biyernes, iba na. Hindi na siya king sa kanila, kundi rejected sa kanila. Magtakin mo yun. Isipin niyo yun. Nag-iisip ba kayo? Gumagana ba mga utak niyo, yung mga isip niyo? Think about it. On Sunday, they saw him as their king. On Friday, days later, di pa nga isang linggo lumilipas eh. Ilang araw lang eh. Ang tingin nila sa kanya, rejected. Crucify him! They shouted. See? And I should say, as God's servant this morning, marami pong tao ang ganyan. You can say amen or you can say ouch. Pag Sunday, nag-worship, nag-praise daw. Pero pagdating ng Monday, ng weekdays, ang Friday, up to Saturday, before another Sunday, ano na sila? Compromiser. Compromising with the world. Walking with the world. Not walking with the Lord anymore. Yan po yung tawag natin sa Sunday Christianity. Sunday only Christians. Pagdating ng Lunes, weekdays, Friday, weekend, only God knows what they are doing. Alam, si Lord lang nakakalam kung ano ang kanilang mga pinagagawa sa kanilang mga buhay. You get the point? Kaya, I really entitled it the most dangerous worship, praise recording in the Bible. Because it was not that profound. Very shallow. Kumbaga sa politics nung linggo, nasa kanya yung loyalty. Pagdating ng Biyernes, wala na yung loyalty sa kanya. Anong tawag po natin dyan? Balimbing. Mababaw. Where is your loyalty? Where is your faithfulness? On Sunday, na kay Lord. Pagdating ng Monday, to Friday, to Saturday, wala na. Nasa iba na yung loyalty or katapatan. You see how dangerous it was? Pinapakita po dun ang puso ng mga tao noong panahon na yun. At pinapakita din yan kung anong puso meron yung mga tao ngayon. Pag binibless ni Lord, praise the Lord! Thank you, Lord! Pag nakaranas na ng disappointment, hindi na meet yung kanilang expectation, wala na. Galit na kay Lord. Nagtatampo na kay Lord. Wala na si Lord sa kanila. Again, you can say amen or you can say ouch. So, yan po ang dapat nating pagmuni-munihan, pag-isip-isipan. Think about it. This morning,
especially as we enter this sacred, this Holy Week of Christianity. Napakasagradong linggo po nito sa buong Christian world, no? At sabi nga dapat magpakatotoo tayo sa sarili natin, ha? Magbawas-bawas kayo ng mga kasalanan nyo, frankly speaking. Hindi yung Palm Sunday na, Holy Week na. Dadagdag pa kayo ng kasalanan sa buhay nyo. O kung ano-ano pang mga pinagagawa nyo sa buhay nyo. This is a time that we must examine ourselves. Are we like the crowd during that Palm Sunday? First Palm Sunday in the 1st century AD? Or we're not like that? Well, kayo po nakakaalam niyan. Kayo po ang nakakakilala sa sarili niyo. Tsakin nyo lang. Honest kayo. Totoo kayo sa sarili nyo. Hindi yung niloloko nyo o dinidisib nyo yung sarili nyo. Yun pang delikado. No? Alam niyo ba nakasulat sa Bible? Sa book ni Prophet Jeremiah? God revealed to us that the heart of men is one of the most deceitful thing in the world. Ang puso ng tao ay mandaraya. Huh? And I'm sure maraming ganyan. Dinadaya ang kanilang mga sarili. Hindi dinadaya ng iba. Sila mismo ang dumadaya ng kanilang mga sarili. That's dangerous. Kaya, mahalaga po this Holy Week, this Palm Sunday in particular, maging totoo tayo sa sarili natin. No? Let's be honest. Kaya nga nila, honesty is the best policy. Hindi yung we're living by hypocrisy. Honesty, not hypocrisy. Alright. So, as I said kanina, sa bansa po nating Pilipinas ngayong linggo ng Pangasmas, I'm sure, makapanood niyo yan, makikita niyo yan, marami ngayon nagpupuntahan sa kanilang mga simbahan, may mga dalang palm or palm branches, palaspas, and they're going through waving it. Alam niyo na, the tradition of many people during Palm Sunday in our country. But then again, Palm Sunday is not only about bringing and waving palm branches. It's about revealing your loyalty. Hindi tayo kagaya nung mga mga tao noon, as I said. Loyal kay Jesus nung Sunday. Pagdating ng Friday, walay na. So, ang isa pong aral na gusto ni Lord matutuhan natin sa umaga ito, one of the greatest lesson we must realize this morning, you know what it is? Putting your faith, your loyalty, your faithfulness to the Lord Jesus Christ
to the King of Kings and keeping it. Keep it. Even during disappointments or when your expectations are not fulfilled. Pupuntuan ko po yung disappointments and expectations not fulfilled sapagkat embedded po yan, nasa istorya po yan nung unang Palm Sunday. I will expound it later on in this message this morning. At makikita nyo po kung anong ibig ko sabihin. Marami tao ganyan no? Pag na-disappoint sila, pag yung ine-expect nila ay hindi na fulfill, anong nangyayari? Tinatalikuran na nila. Iniiwan na nila. Nire-reject na nila. Yung tao na nagbigay sa kanila ng mga ganyang disappointments o mga expectations na not fulfilled. So, it happened during that time, it is still happening nowadays. Sabi ko ano nakaraang video, there's nothing new under the sun, right? It's just a repetition of what happened in the past. History only repeats itself. So, ang message ito ay hindi lang para sa ating mga Pilipino or in the Philippines. This is also a message for the whole world. Ano yun? Yung mga tinatawag na trend followers versus true disciples. Yung mga trend followers, yung mga ano yun, yung mga mabababaw yun, mga shallow yan. Mababaw yan. Hindi kagaya ng mga true disciples. We really keep following the Lord. Kahit may mga disappointments, kahit may mga expectations sila ay hindi na-fulfill. O yung sinabi ko po kanina, emotional faith, emotional worship. Meron bang ganon? Yes. At marami pong tao ganyan na ginagawa. They go through their emotions. Ulitin ko na naman yung aking litanya. Emotions have no intelligence. Kaya kung puro ko emotion at walang intelligence, mababaw po yan. I'll give you an example. Yung mga laging umiiyak, laging nag-i-emote sa mga churches, pagka worship, pagka praise time. And then after that, wala namang matinding effect o result sa kanilang mga buhay. Bakit? They just go through the emotions. Ito po yung sinabi ko kanina, intelligent worship or praise. Ano ibig sabihin na? Hindi lang emotion, kundi yung utak mo, yung isip mo ay nasa worship of praise na ginagawa mo. You know, you are aware of what you're doing. At hindi lang yung sabi nga nila nadala lang ng emotion.
Kaya lagi niyo po akong mapakinggan na nagtuturo ng ganyan. Huwag tayo masyadong too emotional. Gamitan natin ng utak at isipan natin. Knowing emotions have no intelligence. Alright? So lahat ng ginagawa natin sa church, whether worship or praise or whatever, hindi lang yung nadadala tayo ng emotion natin o ng makakanta. Kundi alam natin, aware tayo, nandun yung ating mind, yung ating intellect. We know what we're doing for the Lord. Hindi lang emotion. Yan po yung pagkaiba ng emotional faith sa committed or intellectual faith. Nadala lang ng emotion. Kaya, may faith. Hindi kagaya ng mga tunay o malalim, whatever happens in the Christian life, may pagsubok ka man o wala kang pagsubok, nananatili kang loyal kay Lord. Again, hindi po kagaya ng mga tao noon. Na linggo, sigaw ng sigaw, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pagdating ng ilang araw, Friday, crucify him, crucify him, crucify him. Babaw. Awa, hindi po kayo ganyan. At hindi lang po to celebration. We're not just celebrating his triumphant entry in the city of Jerusalem as the coming king. Higit pa dun. Ano yung higit pa dun, Bishop Lopez? We surrender him as our king. Maraming ganyan eh. Nagse-celebrate lang. Kasi gusto nila ng celebration eh. No? Masaya yung celebration eh. Happy yan eh. Joyful yan eh. Actually, tinignan ko po yan sa original Greek. They were shouting with happiness. So the crowd during that time was happy. Full of joy. Eh, syempre, it was a happy and joyful celebration. Kaya nga lang, may problema. Hindi ganun kalalim. Ilang araw lang tumatagal. At ika nga sabi sa Bible, pag dumating na ang mga pagsubok, pag dumating na ang matitinding pagsubok, at sinusubok na talaga ang kanilang faith and loyalty kay Lord, walay na. Bagsak na. Hindi na Hosanna, kundi crucify him na ang lumalabas sa kanilang mga bibig. So anong pinaka-importante po? The most important is we recognize him as our King of Kings. At ito, we surrender to him as our King of Kings. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. In our daily Christian life. Again, hindi po tuwing Sunday lang to. I will tell you frankly and boldly,
Pagka Sunday lang kayo, hindi po malalim yan. Ang malalim, everyday. Hindi lang tuwing Sunday, everyday. Isa yan sa tinuro at pinakita sa akin maliwanag ni Lord. True and biblical Christianity is not only Sunday. It is a daily, everyday matter of surrender and worship. Iba sa inyo, alam nyo lang worship. Ang alam nyo lang na praise tuwing Sunday inside the church. But ang malalim po, we do it every day. Every day, we worship. Every day, we praise Him. Not only on Sundays. Again, hindi po malalim din. I'll make it a positive, ika nga sa BPO positive scripting. Kung gusto nyo lumalim, kung gusto nyo malalim, a profound Christian life, you do it every day. You do it every day. Dito yung Sunday lang. Tapos pagdating ng weekdays, nalala ko tuloy yung pinost ko sa ating Facebook. Marami po ang nag-like. Ano yung pinost ko sa Facebook? Maling-mali na pagkalinggo, nagsisimba ka, pero mula Lunes hanggang Sabado ng gabi, chismosa ka at chismoso ka. At marami pong nag-like niyan sa ating Facebook. Lalo na yung mga nakakaintindi. Pag linggo, alam mo, para kang kung sinong banal. Pagdating ng Lunes, Biyernes, ano nang pinagagawa mo sa buhay mo? Get the point? Again, this is not a Sunday matter only. It's a daily matter. Alright. Now, let's look at the event. This event sa ating mga Bible. At pupuntuhan po natin ng ilang punto bago tayo magtapos this blessed Palm Sunday. At ang gagamitin po nating text ay yung nasa Mark chapter 11 verse 1 to 11. So basahin nyo na lang po. Mark chapter 11 verse 1 to 11. Ebanghelyo ayon kay Marcos, talatang 1 hanggang 11. Yan po yung we call that Markan account of the triumphant entry in the Gospel of Mark. So, basahin nyo na lang. No? Magbasa-basa po tayo ng Bible natin. Okay? Nasa Holy Week na po tayo. Alright. First is entry. So, ganito po ang nangyari. Saan po yung starting point? Kinig po kayo lahat. I'll do my storytelling. So, galing po sila sa Bethany
or Bethpage. Dalawang town po yan, little town, sa Mount of Olives. Mount of Olives is about 2 miles or kilometers from the city of Jerusalem. Pag pumunta kayo sa Holy Land, ika nga, at nakapag-travel kayo, pag nasa Mount of Olives kayo, mataas pong bundok yan, matatanaw nyo yung buong city of Jerusalem, at meron po yung distansya ng 2 miles or 2 kilometers sa gitna. So, galing sila sa Bethany, sa Mount Olives, at inutusan niya yung dalawa niyang alagad. Sabi niya sa kanila, pumunta kayo sa City of Jerusalem, hanapin nyo, o pagpunta nyo dyan, meron kayong makikitang colt or donkey. Kaya ng pinas po natin kanina, yan po ay animal o hayop na mas maliit kaysa horse. So, kaya maliit lang po yan. So, pumunta sila sa City of Jerusalem, nakita nila yung sinabi ni Lord, at nung kinakalagan nila, syempre magre-react yung mga tao. Bakit nyo kinakalagan yan? Saan nyo dadalhin niyang hayop na yan? Binigyan sila ni Lord ng word. Just say, the Lord need this colt. At papayagan ng mga tao na kunin nyo. So to make the long story short, kinuha nila yung colt, yung maliit na animal na yun. From Jerusalem, dinala nila sa Mount of Olives, sa Bethany. At ganito po nangyari. Nilagyan nila ng mga damit, yung small animal na yun, at doon sumakay si Lord. Papasok ng Jerusalem. So from Mount of Olives, Bethany, going down to the city of Jerusalem. Doon sumakay si Lord. Take note, hindi po siya sumakay sa horse. Sumakay siya sa donkey or sa colt na mas maliit kaysa horse. Bakit? Kasi yun po yung prophecy sa the book of Zechariah, that their coming king, the Messiah, will ride on a donkey, showing to them the humility of their Messiah king. For the information of everyone, ang mga hari po nung panahon na yun, whether a Roman king or a Greek king, whatever, nakasakay usually, of course, sa mga horses, white horse, as a king. The big difference, Jesus of Nazareth rode on a donkey, on a colt. Malaking diferensya po, di ba? Can you imagine the Lord right now in your mind? I can imagine Him right now in my mind. Riding on that little animal and riding on it, going to and entering the city on that small animal. While many people, multitudes, are shouting, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the coming King. At yung iba sabi, naglatag ng mga damit, ng mga palm branches sa daanan. Yun nga po pala, ipapaniwala ko sa inyo. Yung paglalatag ng mga damit
ang mga palm branches on the road, on the way. Alam niyo po kung ano yung equivalent niya sa panahon natin? Ang equivalent niya sa panahon natin, throwing the red carpet. So yun ang paraan nila noon ng pagtuthrow ng red carpet. Sa panahon natin ngayon, pag nag-throw ka ng red carpet, yan ay to welcome a dignitary or a person with high rank or high stature, like a king. Kaya naiintindihan nila eh. Through their actions, naiintindihan nila na yung tinatanggap nila ay king. They recognize him as the coming king. Yun nga lang, kakaibang king. Humble king. At kaya na sabi ko kanina, ang problema, hindi ganun kalalim yung recognition nila. Kapag dating ng Friday, wala na yun. Rejected na nila. At iba na yung lumalabas sa bibig nila. Crucifying. Instead of Hosanna. So, yan ang ibig sabihin talaga ng Palm Sunday. I'll say it again. That is the true meaning of Palm Sunday. Recognizing Jesus Christ as the coming King. Uulitin ko po, yung paglalatag ng mga damit at paglalagay ng mga palm branches sa daan na ginawa nila niyon, yan po yung gesture nung ancient time, during ancient time, to welcome a coming king. Kaya maliwanag sa kanila. Naintindihan nila. Hari yung tinatanggap nila. Now, sa lahat po ngayon ng may dalang palaspas at nagwawagayway ng mga palaspas sa mga simbahan, ito po ang tanong ko sa inyo. Naunawaan niyo po ba? Naunawaan niyo po ba yung ginagawa niyo? Na si Jesus, kinikilala niyong hari ng inyong mga buhay. Kinig po kayo mabuti. Hindi ko ano ng mga ginagawa niyo sa mga kinaupuan niyo. Yan po ang tunay na kahulugan. Dapat kinikilala natin at tinatanggap natin na hari siya ang buhay natin. Marami sa inyo, pagkaalam nyo lang, tradisyon eh. Magdala ng palaspas, magwagay ng palaspas. Pero malaking tanong. Kinikilala niyo ba? Tinatagap niyo ba? Si Jesus ay hari ng buhay. O doon lang kayo sa pagdala at pagwagayway ng palaspas. Again, mababaw po yan. At hindi yan ang tunay na kahulugan ng Palm Sunday. So ito na po yun. Kinig po kayo mabuti. Again, sa ating makinig. Siguraduhin nyo nakikinig kayo at nanonood kayo at hindi kung ano nang pinagagawa nyo kung saan kayo nakaupo. People expected a political king that will save them from the Roman occupation. Yun ang problema. Ang expectation nila, political king na magliligtas sa kanila sa Roman occupation.
hindi nila na-realize o nakita na yung dumarating ay kakaibang king, humble king, who will deliver them not from the Romans, but from sin. Yun. Doon po, ika nga, hindi nagkaintindihan. No. Ito yung sinasabi ko kanina. They were expecting that. Yun ang expectation nila. Kaya nung hindi nangyari, na-disappoint sila, pagdating ng Friday, walay na. Rejected na nila si Jesus. Iba na lumabas sa bibig nila. Crucify him. Because they were expecting something different. Yan po ang tunay na istorya kung bakit yung mga tao noon nag-iba. Walang iiwan kay Judas Iscariot. Palagay nyo, bakit siya pinagkanulo ni Judas Iscariot? Disappointed si Judas. Kagaya din po siya ng maraming tao ng panahon na yun. Na ang nasa isip si Jesus ay political king who will deliver them from the Romans. At nung hindi nangyari yun, na-disappoint sila, they rejected. So, anong application nito sa atin? Makinig kayo mabuti. Again, kinig po ang lahat at hindi kung ano-ano mga ginagawa nyo kung saan kayo nakaupo. Many people today are following, quote in and quote, Jesus Christ for the wrong reasons or for the wrong expectations. I'll give an example. Pagka yung prayer nila ay hindi nasagot in a way na na-expect nila, anong reaction nila? Diba marami nagagalit? Marami nagtatampo. Nagtatampo daw kay Lord. At yung iba matindi. Hindi na nagpe-pray. Hindi na nagbabasa ng Bible. Hindi na nagche-church. Why? Disappointed. Yung in-expect nila na ibibigay sa kanila ni Lord, hindi nila natanggap. Kaya yun. Iba na sila. Iba na sila ngayon. Kayo po ba ganyan? Or nawa, hindi kayo ganyan? Oh. Paano po kung maranasan nyo yung naranasan ko last year? Ano yung naranasan ko last year? Alam nyo lahat yun. Paano kung yung mahal mo sa buhay? Kaya nga kinuha ni Lord. Malaking disappointment sa buhay mo. Lalo na kung pinagpipray mo na mabuhay pa. Hindi nangyari. Yung in-expect mo, hindi nangyari, na-disappoint ka. Ang tanong, magpupuri at magsasabi ka pa rin ba ng sana? O iba na ang lalabas sa bibig mo? Are you gonna still follow Him and serve? O ma-open ka na? At iba na ang gagawin? Again, kayo po ang nakakaalam niyan sa mga sarili niyo. Sinasabi ko po ito kasi yan po talaga ang
tunay na nangyari sa storyang ito. They were expecting him as a political king who will set them free from the Roman occupation. Pero hindi nangyari. Na-disappoint sila. So yun. At ganyan din po ang nangyayari sa marami ngayon. The crowd mentality. They just followed the majority. But no personal conviction. Yan ang ginagawa rin ng marami ngayon, di ba? Kung saan marami, doon sila. Yun ang susundan nila. Yun ang trending. Yun yung viral eh. Kahit kalokohan. Kahit mali. Katwiran nila eh, yun ang viral eh. Yan ang trending. Again, kahit kalokohan o mali. No? Tingnan niyo po ngayon sa social media natin. Sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Millions and millions and even billions views. Pero pag tinignan mo yung laman, sumasayaw lang, kumakanta lang. O yung iba pa ang ginagawa. Pero yung mga video na kagaya ng teaching of God's Word, ilan ang view, ilan ang likes, ilan ang followers. See? So if your faith or trust depends on crowd only, it will die with the crowd. Ika. And again, let's look at the shift. Pagbabago. From Hosanna to Crucify. Again, disappointment turned to rejection. When they were disappointed, because he did not set them free from the Romans, they rejected him like Judas Iscariot. So, kagaya din po sila ni Judas. Yes. Gaya po sila ni Judas. Nung una, sumusunod kay Lord. Later on, ni-reject si Lord. Ni-reject si Lord. Kasi, disappointed. So, bago po tayo magtapos, malapit na po tayo matapos, pinupuntuhan po natin itong event na to at tinitingnan natin yung mga moral lesson na dapat nating matutuhan at may apply natin sa ating mga buhay, lalo na sa ating mga Christian life. So, ano application ito sa atin ngayon? How about you? Kayo po. Pagka-answered prayer, praise the Lord. Ha? Eh, paano pag hindi answered prayer? Ika nga, disappointed ka. Yung ina-expect mo hindi nangyari sa prayer mo. Magpupuri ka pa ba kay Lord? O kagaya ka na rin ng mga tao ito? Hindi na love si Lord. Galit na kay Lord. Pagka puro blessing, praise the Lord, thank you Lord, Hosanna. Pero pag mga pagsubok na, mga problema na,
mga disappointments na, mga unfulfilled expectation na dumarating sa buhay mo, nagpupuri ka pa rin ba? O sana pa rin ba lumalabas sa bibig mo? O galit ka na kay Lord? Nagtatampo ka na kay Lord? Ika nga offended ka na? Kung maganda ang nangyayari sa family mo, sa trabaho mo, puro ka praise the Lord, puro ka Hosanna, puro ka glory to God. Eh paano kung mga hindi nang magaganda? Yun nangyayari sa pamilya mo, sa work mo. Yan po ang tanong. Yan ang lesson. When you experience disappointments and expectations not fulfilled in your life, anong yung magiging reaction? Magiging kabaraya ka ba ng mga taong ito o iba sa kanila? So yan po ang dapat nating examining, sagutin sa buhay nating sarili natin ang umaga. Again, be sure you're listening very carefully. Hindi po ito message si Bishop Los. This is the message of the King of Kings to all who claim to be Christian. I want that to be clear to you. Kaya kung hindi kayo nakikinig, salita ni Lord ang hindi niyo pinakikinggan. And I'm giving you a warning right now. Babagsak po yan sa mga ulo niyo. Kung makikita niyo sa kantos, kung makikita niyo mabuti, hindi ko ano mga pinagagawa natin. Hindi po salita ni Bishop Lopez. Salita ni Lord yung inaaral at pinag-iisipan natin mabuti niya. Kung ano tinuturo sa atin ni Lord through this. Kung sa eskwelahan lagi sinasabi sa atin ang mga teacher natin, give me your full undivided attention. I should say, how much more the Word of God. The lesson that the Lord is trying to teach us this morning. Para hindi tayo maggaya sa mga taong ito, nung linggo, nagpupuri, sumasamba, nagsisigaw ng Hosanna, pero napakababaw, mababaw. Ilang araw lang, wala na. Kaya ako po ay fully convinced and fully persuaded like the Apostle Paul. Applicable po ito sa atin ngayon, no? Maraming tao, maraming Christians ganyan. Pag Sunday, maganda yung nangyayari sa buhay nila. Praise the Lord! Pero pagdating ng weekday, sa karanasan ng mga matitinding pagsubok at problema, walay na. Babaw, short-lived. O kagaya ng maraming tao. Pag maraming blessing, thank you Lord, thank you God. Pero pag marami ng problema, marami ng disappointments, marami ng expectation na hindi na fulfill sa buhay nila, wala na.
galit na kay Lord. Kulang na lang magmura eh. No? At yung iba talaga matindi. They're cursing God. They are angry with God. They are mad with God. Nangyayari po yan. They are like these people during the first Palm Sunday. Kaya yan po yung malaking lesson sa atin this morning. Hindi tayo magaya sa mga tao ito. Kaya ko po ito, again, pinamagatang the most dangerous. Why dangerous? The most dangerous. They rejected Jesus Christ. Alam niyo ba kung anong pinakamalaking kasalanan? Palagay ko, kasunod ng blasphemy against the Holy Spirit. You know what? That's rejecting Jesus Christ, the Son of God. The Jewish people committed that great sin. Kaya tingnan niyo po yung nangyari sa mga Hudyo. During World War II, anong ginawa ni Hitler sa kanila? 6 million of them were murdered in the gas chambers. Palagay niyo ba ginawa lang ni Hitler yun? Hindi. Judgment yun ng Diyos against them for rejecting their Messiah. As hanggang ngayon, they're waiting for their Messiah. Na ang darating hindi Messiah, kundi the Antichrist. Mag-aral kayo ng biblical prophecy. Yan po yun. It's a great sin. You must avoid at all costs, at all times. Again, makinig po kayo. Hindi ko ano ng mga pinagagawa niyo sa kunaupuan niyo. That's the lesson here. Be careful not to reject Him. Na ginawa ng mga taong ito. Again, I call it the most dangerous worship ever recorded. Sunday, Hosanna. Friday, they will reject Him. Oh my God. It's a big, big sin. Nawa, wala sa ating makagawa niyan. No? Yan po yung I think lesson or message na gusto ipaabot, bigay ni Lord sa atin sa umaga, no? As we start the Holy Week. Again, this is a warning to all of us. Kasama po ako dito, hindi ako excluded dito. Sinasama ko yung sarili ko rito. You can worship Him on Sunday and walk away from Him and compromise with the world during weekdays. That's the truth. Madali lang po yan. No. Huwag niyo isipin mga superman at mga superwoman kami. Kayo, Bishop, hindi mangyayari sa buhay ko yan. Be sure. Maraming sasabing ganyan. Nangyari na sa buhay nila. Alala ko tuloy si Apostle Peter ngayon. The Holy Spirit reminded me of the Apostle Peter.
Ano sabi niya? Lord, it will not happen to me. I will not deny you over my dead body. Alam mo, totoo. Hindi niya raw i-deny si Lord. Basahin niyo sa gospel. Yan ang salita niya, gaya ng marami ngayon. I will not do that. Eh di wow, kung hindi mo ito magagawa, hindi mo talaga magawa, makumit. But then again, be careful. Ang mag-isip na Superman ka o Superwoman ka. Kasi Peter nga, bumagsak eh. He said, I will not do it. I will not deny you. I will be with you until death. Eh sabi ni Lord, Peter, sa gabing ito, you will deny me thrice. Marami po ganyan. No? Marami ganyan sa mga churches. I will serve you until my death. Dumating lang ang pagsubok, dumating lang ang disappointment, dumating lang ang big trial. Wala na. O nasaan sila ngayon? Again, the Lord is reminding me a lot of verses right now. Nakalagay sa Romans or 1 Corinthians, ang nag-iisip na siya'y nakatayo, mag-ingat, baka siya'y bumagsak. Again, pag isipin yung mga Superman, mga sarili ko. Mali po kayo. I'm telling you, si Apostle Peter nga bumagsak eh, kayo pa. Who do you think you are? So, again, before I end this Palm Sunday message, yan po ang lesson, I believe. Mag-ingat tayo dyan. Yung sinabi ko kanina, emotional praise, emotional worship, nadadala lang ng emotion, nadadala lang ng kanta, ika nga sa church. Pero wala naman yung intellect, wala naman yung mind. Shallow, mababaw. Hindi ko po sinasabing huwag niyong gamitan ng emotion. Binigyan tayo ni Lord ng emotion, yes. We worship with emotion. But not only with emotion only. Dapat with emotions and intellect and mind. Sapagkat kung puro kayo emotion, pinapagana nyo sa mga church nyo, nadala lang ako, bishop, ng emotion ko eh. Ang ganda-ganda kasi ng song eh. Tapos wala naman yung isip o intellect doon. No wonder, short-lived. Ilang araw lang. Actually, baka isang araw lang, Sunday lang. Pagdating ng Lunes, wala na eh. Ito po. No wonder, again, the Lord is bringing into me a lot of verses right now. No wonder, nakalagay sa Bible, we must love the Lord with all of our hearts, with all of our soul, with all of our mind, and with all of our strength or body. With all of us. Not just with our emotion. Na ginagawa ng marami. Problema pag emotional. Hindi po tumatagal niya. Kaya kung gusto nating malalim, wag lang tayo puro emotion. Alright?
Emotional worship or praise is not the same as loyal or faithful intellectual faith and loyalty. So, on this Palm Sunday, wag lang tayo puro celebration. We're celebrating his triumphant, victorious entrance into the city of Jerusalem 2,000 years ago. Triumphant, victorious because people recognized, understood him as their king. But on the other hand, sa kabilang side, nakakalungkot, shallow, pababaw, tumagal lang ng ilang araw. Pagdating ng Biyernes, ako po, oh my God. Lumabas na sa bibig nila ang isa sa pinakamalaking kasalanan sa mundo. Rejecting the Son of God. Again, marami pong verses na nilalagay si Lord sa akin ngayon. Isa sa dumating sa akin ngayon, remember, nakasulat sa Book of Hebrews. Ang sabi doon, when you reject the Son of God, it's a big, big, big sin. Alagay sa Book of Hebrews, it's like you're stepping on Him. Niyuyurakan mo. Inaapakan mo. Under your feet, the Son of God. Isa lang po ang alam kong yumayakap o gumagawa niyan. Yung mga satanista. Nag-aral po ako ng mga occultic, maraming occultic, a lot of study about occultic. Satanic ritual yan. Ginagawa yan ng mga satanista. They have a ritual where they reenact it. Stepping down or walking down under their feet. Cross. Symbolism of the Son of God. Satanista po lang gumagawa niyan. Kung hindi kayo satanista, huwag yung gawin yan. Alright? Tandaan niyo po yan. Yan ang lesson sa atin this morning. So what's the lesson? Sakin natin sa sarili natin. Hindi lang tuwing Sunday. Every day. Every day. Every day. Not only on Sunday, but every day. Lalo na po ngayong Holy Week nito. I don't know about you, pero si Bishop Lopez, isa lang po ang nasa puso at isipan ko ngayon. And that is to thank Him, to praise Him, to glorify Him, to worship Him and praise Him in spirit and truth. Alam niyo ba kung bakit ginamit doon worship God in spirit and in truth? Aletheia, truth. Pagkat alam ni Lord, kaya na sinabi ko kanina sa aking intro, many are doing it not true. Wala sa katotohanan.
deceiving themselves. Di ba sabi ko kanina sa intro? God himself said, these people honor me with their lips. Kung makakanta, kung makasamba, kung makapagpuri, akala mo totoo eh. But God knows your heart. Your heart. Sabi ni Lord doon, but their hearts are far from me, not close to me. And I'm sorry to tell you, ganyan po ang marami ngayon. Only God knows. Kaya this Palm Sunday, as we enter the Holy Week, as we started, tsakin natin, hindi tayo kagaya ng mga taong to. Every day is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, throughout the Holy Week, and even after the Holy Week, every day, Hosanna, praise the Lord, glory to God. No? At ito po ang last thing I will give you before we end. Pagka makaranas po tayo ng mga disappointments, yung mga in-expect natin hindi mangyari, huwag tayong magalit kay Lord. Huwag tayong magtampo kay Lord. I know, mas madaling sabihin kaysa gawin. Pagkat naranasan ko po yan sa aking buhay, it's not easy. When disappointments are happening to you and yung mga in-expect mo hindi nangyayari, it is not really easy to praise the Lord, no? I'm speaking from my own experience. Pag marami kang blessing, madaling magpuri kay Lord eh. Madaling magpasalamat kay Lord eh. Pero pagka may mga a lot of disappointments, yung mga in-expect mo, hindi nangyayari, talagang sinusubok yung faith mo, diyan na magkakaalaman. Are you deep? Are you profound? Are you shallow? Totoo ka ba? O hindi? Lalim ka ba? O mababaw ka? So, yan po ang ating dapat pag-isip-isipan at pagbulay-bulayan at examinin sa ating mga buhay simula sa araw na ito. No? Again, nasa Holy Week na po tayo ngayon. Let's do a lot of meditation, self-examination. Marami pong tao ngayon nag-iisip, nagbubulay-bulay, nagmumuni-muni. Dapat isa kayo sa ganun. Hindi kung ano ng mga pinagagawa niyo sa buhay niyo. Holy Week na kung ano pa mga pinagagawa niyo sa buhay niyo. Imbis na magmuni-muni kayo, mag-isip-isip kayo, isipan niyo itong mga bagay nito. Hindi kung ano ng mga pinagagawa niyo sa buhay niyo. Alright? So, let's do it. Not only this Sunday, every day, we're gonna praise and worship and love the Lord. Kahit sa panahon na meron tayong disappointments o hindi na-fulfill yung expect natin. Tangan ng kanta.
God is good all the time. And all the time, He is good. Perfectly good. I'm talking sa Filipino theology. Perfectly good! Whether there's a lot of disappointments or wala, He's still good at all times. Yan. Misa kasi tayo, pagka iba na yung mga nangyayari sa buhay natin nakapokus tayo sa mga nangyayari sa buhay natin Again, hindi po yan ang tinuturo sa atin sa Bible. Isa lang ang tinuturo sa atin sa Bible. Looking unto Jesus. Not looking unto your circumstances. If you look at your circumstances, olats kayo. Olats ka. Talo ka. Ang tagumpay na Kristiyano, hindi nakatingin sa mga circumstances. Nakapokus kay Lord. Because regardless of your circumstances, whether good or bad, the truth will never change. He is good. Always good. At all times. Perfectly good. Lord. Alright? So, I want everyone right now to close your eyes, bow your heads, wherever you are watching right now, in your churches, in your houses, wherever you are. Let's do self-examination. Let's think about this. At itanim po natin sa puso at isipan natin itong message ni Lord sa atin. This Palm Sunday. Again, hindi po to message or word ni Bishop Lawrence. This is the message, this is the word, the King of Kings. All who obey it will be blessed. All who disobey it will receive punishment sooner or later. So, gawin po natin ang sinasabi ko right now. Do it now! In Jesus' mighty name. I want everyone to stop! Do it now. Saminin niyo yung mga puso nyo, yung mga sarili nyo. Again, huwag niyo examinin yung iba. Huwag niyo examinin si Bishop Lopez. Sarili nyo ang examinin. Ang puso nyo. Malalim o mababaw? Totoo o hindi? Handang sumunod kay Lord kahit may disappointments, unfulfilled expectation, o dahil lang sa mga blessings, sa mga good things. Talk to God. Talk to Him right now. Spend po tayo ng quality time with the Lord. Just thank Him. Praise Him. Glorify Him. Worship Him in spirit and in truth. And love it. Yes. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Praise you, Lord, praise you, Lord, praise you, Lord. Hosanna in the highest. We give you praise, Lord. We give you praise. We give you praise. We give you all the glory. We give you all the praise. All the glory. We worship you in spirit and in spirit. And we just want to thank you, Lord. We just want to praise you. Just want to love you this morning. Today, every day. For all the great things pinagkaloob at ginawa mo sa aming mga buhay. And yes, Lord, kahit may mga disappointments, kahit may mga unfulfilled expectations, help us to be constant. Manatili kami nagpupuri sa'yo. Malapit sa'yo. Yes, Lord, I pray for all. I pray for myself. I pray for all. Tulungan mo po kami lahat na hindi namin magawa yung kamalian na ginawa ng mga tao. Sunday, nagpupuri. Sumisigaw ng Hosanna. Pagdating ng Friday, rejection ang sinisigaw. Tulungan mo kami lahat, Lord, na hindi namin magawa ang malaking kasalanan niya. Keep us from that sin, from that big sin. I pray, faith believing, no doubt, in the mighty name of the Lord Jesus. Bukol pa tayo ng time to thank the Lord. Just thank Him. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to you, Lord Jesus. Love you, Lord. Love you, Lord. Love you, Lord. We sing Hosanna in the highest. The Sunday and every day in the name of the Lord Jesus Christ. At tanggapin mo, Lord, lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming papupuri, lahat ng aming pagsamba, all of our love, in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen. Thank God. Praise God. Glory to God. So, if this Palm Sunday message really speaks to you, enlighten you, please give it a like. Alright? Share this wonderful, enlightening message to many Christians, many people around you. God bless you richly. In Jesus' mighty name.